Hello guys, heto na naman tayo. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, tayo po ay gagawa o magluluto po tayo ng stuffed Chinese roll cabbage. So sa halip po na cabbage ang gagamitin natin ay itong Chinese cabbage. Kasi may nagbigay po sa atin ang talaga naman sobrang laki nito. 2 dangkal yata ang haba niya at yung bilog niya, basta malaki siya. Naisip ko, sa halip na cabbage, gumawa po tayo ng stuffed Chinese roll cabbage. At ito po mga kailangan natin. Parang yung cabbage roll din. So, meron tayo ditong ground pork. Meron tayo ditong onion, carrot, then itong shiitake mushroom. Ito po yung itsura niya. Ang ginawa ko lang, na finely mince po lahat ang pagkakakat po nitong onion, carrot at saka itong shiitake mushroom. At kailangan din po natin dito ng 2 itlog na hilaw, 2 raw eggs, then ground black pepper, salt, bay leaves, soup stock, then itong cut tomatoes po ang gagamitin ko. Kung wala naman, pwede rin itong tomato sauce. At kailangan po natin ng bacon. Ito po optional lang. Pero ako, gagamit ako nito. Then, ito po yung kailangan natin itong Japanese campyo. So, optional lang din ito. Pwede namang wala nito. Kaya lang, ito po ay Japanese pang decoration po ito o ginagamit for tying. Pero edible po ito. This is made of white gourd o yung upo. Dried, pinatuyo. Then, pag i-activate natin, so meron tayong tubig. So, ibabad natin dyan. So, mamaya, magsosoap siya at pwede na po natin itong gamitin for tying. Okay. So, ang una po natin gagawin dito, so, itong ating ground pork, ay ilalagay natin dito. Yan. Okay. So guys, kailangan kasi ito kinakamay. Kaya magkakamay na ako dito. Lalagyan po natin ito ng ground black pepper, salt. Okay. So kamayin natin. Mas maganda kasi pag kinakamay para mahalong mabuti. Pati na rin itong onion. Okay. Haluin natin. Then, itong mushroom. Okay. Ito po una nating gagawin. Haluin natin mabuti ito. Ito po yung ipapaloob natin doon sa Chinese cabbage o kung tawagin is haksay, Japanese haksay. Okay. Lagay natin itong carrot. Okay. So, paghaluin nating mabuti ito, guys. Then, itong eggs, so, kailangan, ang ginawa ko po ay beaten egg. So, naibit ko na itong 2 itlog. At ito po ay imimix nating mabuti hanggang sama-sama siya lahat. Hindi natin kailangan gumamit ng breadcrumbs. So, okay na yung ganito lang. Okay. Ang maganda lang, paghaluin natin mabuti. Okay, pag nahalo na po natin mabuti ito, ay ilalagay po natin sa ref na mga 30 minutes habang itong Chinese cabbage ay ginagawa natin. Teka lang, gasang ko yung kamay ko. So, kaya kailangan gumagamit po tayo ng vinegar glove. Okay, then dito, narito yung ating malaking Chinese cabbage. Yan o, diba? Ang laki guys. O, kita naman natin. Sobrang laki niya. So, kasi ang halos 2 dangkal siya. Tapos ito, hindi masakop ng 2 kamay ko. Kaya talagang napakalaki nito. So, ang gagawin natin dito guys, aalisin natin yung mga dahon.
Then, i-blanch po natin ito sa boiling water. Okay. Teka nga. Hindi natin makita eh. Okay, ayos natin yung camera. Yan. Okay. So, alisin natin yung mga dahon. Ito. Then, ito guys ay i-blanch natin sa boiling water. Huwag nating masyadong lutuin. Basta, blanch lang siya. Pagkalubog na pagkalubog, ay alisin na natin kaagad. Para, huwag lang siyang malutong na ganyan. Kasi, masisira ito pag inilagay natin yung ating ground pork. Okay. So, tutuloy lang natin yung ganitong process. Iba-blanch muna natin ito. Okay. Paghihiwa-hiwalayin natin hanggang matapos natin ito, guys. Okay. Tuloy-tuloy lang natin. So, guys, ang gagawin natin, meron tayo ditong boiling water. So, ilagay natin itong mga dahon. Okay. So, pag medyo nalanta na siya, hahanguin na po natin ito. Kailangan lumambot ito ng konti, itong pinakapuno. Okay. So, ganito lang gagawin natin. Ayan, oh, medyo nag-soak na ito, oh. Okay. So, ganyan lang, oh. So, lagay natin sa strainer at pabayaan nating mag-drain before nating lagyan ng stop o yung palaman doon sa loob. Okay, tatapusin lang po natin ito. Okay, then ngayon guys, narito na yung ating na-blanch na Chinese cabbage o yung Japanese haksay. So, na-drain lang natin siya. So, narito yung ating mixture ng ground pork, bacon, then itong pangtay natin o pantali. So, ayan, no, deactivate na siya at nag-soak na siya. Okay, so, ang gagawin natin dito, gugupit-gupitin lang natin dito. Pwedeng gupitin natin to. Then dito, kukuha tayo ng mixture. Mga ganyan. Okay. Then, syempre, i-roll natin ito. Okay. So, ganyan lang. Okay. Then, dito, itong bacon. Lagyan natin ng bacon. Masarap kasi pag may bacon eh. Then, tatalian natin. Okay, kasi po ito mamaya, lulutuin natin ito sa tomato sauce o cut tomatoes. Okay. So, pwede na yan.
Okay. So, yung magagawa natin, lagay natin dito. Ngayon, ito na yung last na gagawin natin. Okay. Ito, dito pala yung loob. Okay, so, minsan, yung mga dahon kasi, may butas, pwede nating takpan na ganyan. So, ito na yung last. Okay. Okay, roll natin. Kasi yun namang ground pork. Pag naluto yan, pagka na simmer natin, magbubuo na yun eh. Okay. Yan. So, ito na yung last. Then, talian natin. Oops. Ito nga daw, gawa daw ito sa upo. Yung white guard. Tapos pinatuyo. Ginagamit nila ito pang dekorasyon o pantali. Kadalasan sa sushi. Okay. So, ngayon, natapos na. So, itong mga natira, pwede nating gawin itong soup. Then, ito guys, yung nagawa natin, oh, sa 300 grams of ground pork. Yan. Okay. So, dito, ang gagawin natin, meron tayo ditong medyo malaking lutuan, cooking pot. So, ayusin natin dito. Nako, maliit ata ito ah. Teka, kailangan mas malaki. Maliit ito. Ito ko na lang nalagay. Ito palambutan ng karnito eh. Kaya lang dito ko. Mas malaki ito eh. Yan. Okay. Okay. So, yan. Dalawa pa dyan. Okay, guys. So, narito na. So, ang gagawin natin ngayon dito, meron tayo ditong mga potatoes. Ito naman eh, option na lang. Kasi pwede natin itong isama pag kakainin natin as side dish. Kung may boiled broccoli kayo, then carrot. Okay. So, ito guys ay lulutuin natin sa loob ng mga 1 oras. Isisimmer natin ito. Okay. Then, lagyan natin itong soup stock. Tsaka itong bay leaves. Then, itong cut na tomatoes. Yan. Kung wala kayo nito, pwede rin yung tomato sauce. Okay, then lalagyan natin ito ng tubig. Yan. Then, salt. Okay.
So, paminsan-minsan, i-check natin. Then, titingnan natin yung taste niya. Kung ano kulang, mag-a-add tayo. Okay, lagyan natin ng cover. At lulutuin po natin ito in a lower medium heat. Okay. Okay guys, then ngayon, pagkaraan ng halos mag-iisang oras. So, paminsan-minsan kasi, tinitingnan ko siya. Hindi ako nag-add ng tubig kasi yung katas nitong mga vegetables, itong Chinese cabbage, ayan o, ay pumunta na rin dito sa soup. Then tinitikman ko, nako, talaga naman napakasarap niya. Kasi yung bacon at saka yung ground pork nagsama-sama na dito. Okay. Sobrang init kasi eh. So ngayon, ang gagawin natin, i-turn up na po natin yung heat. Pwede na natin itong iserve at kainin. Okay, then ngayon guys, narito na yung kinalabasan sa pagkakaluto natin dito po sa ating Chinese cabbage roll. Okay. So, lagyan pa natin ng sauce. Wow. Masarap ito guys. Try nyong lutuin. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, maglagay tayo ng isa dito sa ating serving plate. Okay. So, ito yung pinaka-side dish niya. Kaya nilagyan natin itong carrot at saka itong potatoes. Siyempre, mas maganda pag may ganyan. Then, meron tayo dito yung boiled na broccoli para meron siyang green. So, lagyan natin. Diba? Ang ganda. Then, ito guys, pwede na po natin itong serve at kainin. Okay. So, ito lang. Then, lagyan pa natin ng sauce. Wow. Ito ang masarap eh, yung sauce. Then, gusto natin makita yung loob. I-cut natin. Yan guys, ito yung kanyang kinalabasan. So, masarap ito guys, itry nyo. Masarap na, healthy pa. Okay, then itong kampyo, Japanese kampyo, this is edible. Masarap, kadalasang ginagamit ito pag gumagawa sila ng sushi. Okay. So, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito o pagkakaluto natin dito sa ating stuffed rolled Chinese cabbage. So, yun ang gagawin nating pangalan dito. Okay. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye.